Magandang araw sa lahat ng tagapakinig dito sa Tamoxic TV. Ang kwento natin ngayon ay tungkol sa isang bilyonaryong ina na naging banyaga sa sarili niyang pamamahay. Akala niya ay sapat na ang yaman para masiguro ang kaligayahan ng kanyang anak. Ngunit paano kung ang mismong mansyong itinayo mo ang maging hawla kung saan ka ay tataboy na parang basura? Isang pagpapanggap na magbubukas sa mga sekretong pilit itinatago sa dilim. Handa ka na bang malaman kung hanggang saan ang kayang tiisin ng isang ina para sa katotohanan? Bago tayo magpatuloy sa kwento, ay maaari po ba akong makahingi ng isang subscribe at like sa kwentong ito? At nawa ay dumating sa inyo ang napakalaking blessings. Kaya simulan na po natin ang ating kwento. Sa gitna na nagtataas ang pader at gintong mga rehas ng Mansyon de Silva, isang babae ang nakatayo sa tapat ng gate. Hindi siya nakasuot ng mamahaling sotla o alahas na dati niyang kinagisnan. Salip, isang luma at kupas na bestida ang suot niya. Bitbit ang isang lumang maleta. Siya si Amanda, o mas kilala sa tawag na Aman. Ngunit ang mukhang nakaharap sa gate ay hindi na mukhang iniwan niya 2 taon na ang nakararaan. Matapos ang isang aksidente sa ibang bansa na halos kumitil sa kanyang buhay, sumailalim siya sa reconstructive surgery. Ang dating matapang at kilalang mukha ng bilyonaryang si Doña Amanda ay napalitan ng isang simple at tila ba maamong mukha ng isang karaniwang ginang. Dito ka iniwan ng puso ko. Pero bakit parang mas nakakatakot pumasok ngayon kaysa nung ako pang reyna ng bahay na ito? Lander anak, sana papatawad mo ako sa pagtatago ng katotohanan. Kailangan kong malaman kung totoo ba ang mga sumbong ni Pedro. Huminga ng malalim si Amanda. Pinindot niya ang doorbell. Ilang saglit pa ay lumabas ang isang gwardya. Kasunod, ang isang pamilyar na mukha. Si Pedro. Halos hindi makapaniwala si Pedro nang makita ang babaeng nasa harap niya. Kahit nagbago ang mukha nito, ang mga mata ni Amanda ay hindi nagbago. Doña Amanda? Kayo po ba talaga yan? Shhh! Pedro, huwag kang maingay. Mula ngayon, ako si Manang Inday. Nandito ako para mag-apply na kasambahay. Huwag mong ipapaalam kahit kanino, lalo na kay Lander, ang totoong pagkatao ko. Naguguluhan man ay tumango si Pedro. Alam niya ang hirap na dinanas ng kanyang amo. Pinatuloy niya ito at dinala sa loob ng malawak na hardin patungo sa main door ng mansyon. Pagpasok pa lang sa sala, agad na bumungad sa kanilang isang matinis na boses. Isang babaeng nakasuot ng mamahaling damit at tila ba reyna kung mag-utos sa mga katulong. Si Selena, ang asawa ni Lander. Pedro, sino ang dala mo? Hindi ba't sinabi ko sa iyo na ayaw ko ng mga huklubang aplikante? Ang dungis-dungis tingnan. Napakunot ang noo ni Amanda. Ito ang babaeng pinakasalan ng kanyang anak. Isang babaeng akala niya ay mainhin at mabait noong siya pa ang nakatira doon. Ngayong wala na ang Donya, lumabas ang tunay na kulay nito. Ma'am Selena, siya po si Inday. Malinis po siyang magtrabaho at galing po siya sa probinsya. Sabi niyo po kasi kailangan niyo ng bagong tagalinis ng mga banyo at tagalaban ng mga basahan. Lumapit si Selena kay Aman at tiningnan ng babae mula ulo hanggang paa nang may pandidiri. Inday, mukhang mas matanda pa ito sa lola ko. Sigurado ka bang hindi ito hihimatayin sa pagod? At tingnan mo mukha, parang gawa sa plastik. Nagparitoke ka ba, Day? Kahit magparitoke ka, mukha ka pa rin katulong. Pasensya na po, mama. Kailangan ko lang po talaga ng trabaho. Kahit ano pong ipagawa nyo, gagawin ko. Huwag nyo lang po akong itaboy. Habang nag-uusap sila,
Bumaba mula sa ikalawang palapag ang isang lalaking naka-Amerikano, si Lander, ang kaisa-isang anak ni Amanda. Kumislap ang mga mata ni Amanda nang makita ang anak. Ngunit agad siyang umiwas ng tingin upang hindi mahalata ang pangungulila. "Sweetheart, anong kaguluhan ito? Sino siya?" "Heto kasing si Pedro. Nagpasok ng kung sinong pulubi. Gusto raw mag-apply na katulong. Look at here, Lander. She looks so cheap. Hindi siya bagay sa mansyong ito na iniwan ng mami mo." "Hayaan mo na si Lena. Kulang tayo sa tao mula nang umalis sa mga dating kasambahay. Kung kaya niya magtrabaho, tanggapin mo na. Basta siguraduhin mong hindi siya pabagal-bagal." Nasaktan si Amanda sa narinig mula sa sariling anak. Pabagal-bagal. Ganito na ba ang tingin ni Lander sa mga taong nasa ibaba ng lipunan? O sadyang nalason na ni si Lena ang isipan nito? "Fine, pero babalaan kita, Inday. Sa bahay na ito, ako ang batas. Ang pader na ito ay pag-aari ng pamilya de Silva. At dahil wala ng biyanan ko, ako nang reyna rito. Huwag na huwag kang papasok sa mga kwartong hindi ko sinasabi. Lalo na sa kwarto ni Doña Amanda. Balita ko, doon nakatago ang mga iyas niya na hindi pa nahahanap ng abogado." Gusto sanang matawa ni Amanda. Ang mga hiyas na hinahanap ni si Lena ay matagal na niyang inilipat sa isang safe deposit box na siya lang ang may alam. Pero kailangan panindigan ng papel. Opo, ma'am. Sasanad po ako sa lahat ng utos niya." "Good. Ngayon, pumunta ka sa likod. Doon ka sa bodega matulog. Ayaw kong makakita ng katulong sa guest rooms. At pagkatapos mo mag-ayos, linisin mo ang lahat ng banyo sa mansyong ito gamit ang toothbrush. Gusto kong kumikinang yan bago magkapunan." Tiningnan ni Pedro si Amanda nang may pag-aalala. Ngunit tumangulang si Donya. Ito ang simula ng kanyang pagiganti at pagtutuwid sa pagkakamali ng kanyang anak. Hindi niya akalain na ang mansyong itinayo niya sa pawis at dugo ay magiging impyerno sa kamay ng isang si Lena. Habang naglalakad si Amanda patungo sa likod ng mansyon, naririnig niya ang tawanan ni Lander at si Lena sa sala. Ang sakit na nararamdaman niya sa puso ay unti-unting napalitan ng determinasyon. "Titiisan ko ang lahat, si Lena. Ipagtabuyan mo man ako ngayon. Darating ang araw na ikaw ang mismong magbubukas ng pinto para lumayas sa pamamahay ko. At ikaw, Lander, kailangan mo magising sa katotohanan bago maubos ang lahat ng pinaghirapan natin," sabi ni Amanda sa sarili. Nagsimulang magtrabaho si Amanda. Ang mga kamay na dati ay puro mamahaling lotion lang ang hawak. Ngayon ay nakalubog sa matapang na kemikal na panlinis. Ngunit habang nililinis niya ang isang sulok ng banyo, may narinig siyang hindi dapat marinig. Isang usapan sa telepono ni si Lena na nagpabilis ng tibok ng puso niya. "Oo, huwag kang mag-alala. Konting tiis na lang. Kapag nakuha ko ng perma ni Lander sa mga dokumento ng paglilipat ng lupa, wala na tayong problema. Wala na ang matandang Amanda. Hindi na yun babalik. Tayo na magpapakasasa sa yaman na to." Narinig ni Amanda na sabi ni si Lena sa kabilang linya, pabulong pero madiin. Nanindig ang balahibo ni Amanda. Hindi lang pala pag-uugali ang problema kay si Lena. Balak din itong nakawin ang buong kabuhayan nila. Ngunit sa sobrang gulat ni Amanda, nabitawan niya ang timba na lumikha ng malakas na ingay. Sino yan? Inday? Ikaw ba yan?" Dali-daling nagtago si Amanda. Ngunit huli na dahil papasok na si Lena sa banyo nang may galit sa mga mata. Ano kaya ang gagawin ni si Lena kapag nahuli niyang nakikinig ang bagong kasambahay? At paano itatago ni Amanda ang kanyang galit? Mabilis ang tibok ng puso ni Amanda habang nakasandal sa pader ng madilim na laundry area. Ang ingay ng bumagsak na timba ay tila isang alarm clock na gumising sa galit ni si Lena. Naririnig niya ang bawat takbang ng kanyang manugang. Mabibigat, mabilis,
at puno ng banta. Inday, alam kong nandyan ka. Huwag kang magtago sa akin. Ikaw na matanda ka. Nakikinig ka pa sa usapan ko? Mabilis na kumuha ng basahan si Amanda at nagpanggap na nagpupunas ng sahig. Kahit na ang totoo ay nanginginig ang kanyang mga tuhod. Pumasok si Selena na halos umuusok ang ilong sa galit. Anong ginagawa mo rito? Bakit ka nakikinig? Sinong nag-utos sa'yo na mag-spy ka sa akin? Si Pedro ba? O baka naman may alam ka tungkol sa mga dokumento ko? Ma'am, pasensya na po. Natapon ko lang po yung timba kasi nadulas ako. Wala po akong naririnig. Bingi na po ang isang tenga ko dahil sa katandaan. Ma'am, patawad po. Hindi ko po sinasadya. Tinitigan siya ni Selena ng matagal. Tila binabasa kung nagsisinungaling ang matanda. Dahil sa bagong mukha ni Amanda na tila bawal ng kabuang-muwang, unti-unting lumuwag ang hawak ni Selena sa kanyang braso. Pero hindi ang talas ng pananalita nito. Siguraduhin mo lang, Inday. Dahil kapag nalaman kong nagmamarunong ka, hindi lang kita palalayasin. Ipakukulong kita. Ngayon, dalian mo yan. At pagkatapos, magluto ka ng hapunan. Gusto ko ng steak at salad. Pero dapat ay masarap. Kung di, sa aso ko ipapakain yan at ikaw ang hindi kakain. Umalis si Selena na may kasamang iritasyon. Naiwan si Amanda na napabuntong hininga. Alam niyang kailangan niyang maging mas maingat. Ngunit ang narinig niya tungkol sa mga dokumento at sa iba pang lalaki ay nagbigay sa kanya ng sapat na dahilan para mas maging matapang. Lumipas ang ilang oras at oras na ng hapunan. Habang naghahain si Amanda sa dining hall, isang lamesang siya mismo ang bumili noong nasa rurok pa siya ng tagumpay. Nakita niyang nakaupo si Lander. Mukhang pagod at problemado. Selena, kailangan natin pag-usapan ng kumpanya. Ang mga board members, hinahanap pa rin ang perma ni Mami. Sinasabi nilang hanggat walang death certificate of proof of succession, hindi natin magagalaw ang main funds. Bakit ba kasi hindi pa ideklarang wala ng mami mo? 2 taon na siyang nawawala. Siguro naman, kinain na siya ng mga pating sa dagat o nabulok na kung saan. Lander, kailangan nating makuha ang kontrol bago pa tayo maunahan ng mga kamag-anak mo. Hindi pa naman po siguro patay ang Donya. Baka nagpapalakas lang po. Sabi ni Amanda habang naglalagay ng tubig. Hindi napigilang mabulalas. Biglang tumahimik ang paligid. Tumigil sa pagkain si Lander at tumingin kay Amanda. Nanlilisik naman ang mata ni Selena. Sino nagbigay sa ng karapatang sumausaw sa usapan namin? Isang katulong ka lang, Inday. Lamandera ka lang dito. Kaya wag ka sasabat. Wait, Selena. Bakit mo nasabi yan, Inday? May alam ka ba tungkol sa mami ko? Wala po, Sir Lander. Ang sa akin lang po ay isang ina ay laging gagawa ng paraan para makabalik sa kanyang anak. At base sa mga kwento ni Pedro tungkol kay Doña Amanda, mukhang matapang siyang babae. Hindi po siya basta-basta susuko. Sandaling natigilan si Lander. Tila may kumurot sa puso niya. Naalala niya ang kanyang ina. Ang inang palagi niyang katuwang bago dumating si Selena sa buhay niya. Tama ka. Matapang si Mami. Pero nasaan siya? Bakit hindi siya nagpaparamdam? Dahil wala na siya, Lander. Huwag kang makinig sa ibang nakatulong na ito. Inday, lumayas ka sa harap namin. Ngayon din. Bukas na bukas, mag-impake ka na. Ipagtatabuyan na kita. Pero mama, gabi na po. Saan po ako pupunta? Wala akong pakialam. Matulog ka sa kalsada. Lander, paalisin mo to. Ayaw ko ng mga taong nagbibigay sa'yo ng maling pag-asa. Tumingin si Amanda kay Lander. Umaasang ipagtatanggol siya ng sariling anak. Ngunit si Lander, dahil sa takot na mag-away sila ni Selena, ay umiwas ng tingin.
Magpahinga ka na muna sa kwarto mo, Inday. Bukas, pag-uusapan natin. Pumunta si Amanda sa maliit at madilim na bodega na nagsisilbing kwarto niya. Doon, umiyak siya ng palihim. Hindi dahil sa pagtataboy ni Selena, kundi dahil sa kainaan ng kanyang anak. Lander, anak, ganito ka na ba ka-desperado sa pag-ibig na nakakalimutan mo ng sarili mong paninindigan? Pinagtatabuyan niyo ang taong nagmamahal sa inyo. Kung alam niyo lang, sabi ni Amanda sa sarili habang umiiyak. Ngunit hindi sumuko si Amanda. Alam niyang may kailangan gawin. Kinuha niya ang kanyang lumang telepono na itinago niya sa ilalim ng maleta. Tinawagan niya si Pedro. Pedro, kailangan ko ang tulong mo. Narinig ko si Selena kanina. May kausap siyang lalaki. May plano silang kunin ang perma ni Lander sa mga peking dokumento. Kailangan nating malaman kung sino ang lalaking yon. Donya, mag-ingat po kayo. Si Ma'am Selena ay may mga tauhan din sa labas. Pero huwag kayong mag-alala. Gagawa ako ng paraan para makapasok ka sa opisina niya bukas habang wala sila. Kinabukasan, maagang umalis si Lander at Selena para sa isang business meeting. Ito na ang pagkakataon ni Amanda. Gamit ang master key na laging dala ni Pedro, nakapasok si Amanda sa dating kwarto niya na ngayon ay okupado na ni Selena. Hinalugog niya ang mga gamit hanggang sa makita niyang isang itim na folder sa ilalim ng kutsyon. Pagbukas niya, nanlaki ang kanyang mga mata. Hindi lang pala lupa at pera ang habol ni Selena. Anong ibig sabihin nito? Isang life insurance policy para kay Lander. At ang beneficiary ay si Selena. At ang isang nagngangalang Roberta. Sa gitna ng kanyang pagbabasa, biglang bumukas ang pinto. Sabi ko na nga ba, hindi ka lang basta katulong. Masyado kang matanong. Masyado kang pakialamera. Ngayon, Inday, o kung sino ka man, oras na para sumama ka sa biyanan ko sa kabilang buhay. Subukan mo, Selena. Dahil sa oras na kalabitin mo ang armas na yan, tapos na ang laro mo. Nagulat si Selena sa biglang pagbabago ng boses ni Amanda. Ang maamong katulong ay biglang naglaho. At ang otoridad ng isang tunay na may-ari ng mansyon ang lumitaw. Anong gagawin ni Selena? Itutuloy niya ba ang pagpaslang sa kasambahay na hindi niya alam ay ang mismong biyanan niya? At sino si Robert sa buhay ni Selena? Nanatiling nakatutok ang armas ni Selena kay Amanda. Ang katahimikan sa loob ng kwarto ay sapat na para marinig ang bawat paghinga nila. Ngunit sa halip na magmakaawa, tumayo ng tuwid si Amanda. Ang kanyang tindig ay hindi na sa isang utusan, kundi sa isang reyna na handang bawiin ang kanyang trono. Ano yung tingin na yan, Inday? Akala mo ba matatakot mo ako sa ganyang drama? Sino ka ba talaga? Bakit biglang nag-ibang boses mo? Ang mas mahalagang tanong, Selena. Sino si Robert? At bakit may life insurance ang anak ko? Kung saan ikaw at ang lalaking yan na makikinabang? Plano mo bang ipapatay ang asawa mo matapos mong ubusin ang yaman ko? Napaatras si Selena. Ang pangalang Robert ay isang sikretong akala niya ay sila lang ang nakakaalam. Ang takot sa kanyang mga mata ay napalitan ng desperasyon. Wala kang pakialam kung sino ka man. Huli ng lahat, sa oras na makuha ko ang lahat ng kailangan ko, wala nang makakapigil sa amin. At ikaw, tatapusin na kita ngayon. Kakalabitin na sana ni Selena ang gatilyo nang biglang bumukas ang pinto sa gilid. Ang sikretong lagusan mula sa library. Mabilis na pumasok si Pedro at tinawakan ng braso ni Selena. Ma'am Selena, wag! Bitawan mo ako, Pedro. Isa ka ring traidor. Kaya pala pinagtatanggil mo ang matandang ito. Sa gitna ng kaguluhan, isang boses ang narinig mula sa may pintuan ng kwarto. Isang boses na puno ng sakit at pagkalito. Selena,
Anong ginagawa mo? Bakit may armas ka?" Napatigil ang lahat. Nakatayo si Lander sa pintuan. Hindi pala siya natuloy sa meeting dahil naiwan niya ang ilang mahalagang papeles. Nakita niya ang kanyang asawa na nanlilisik ang mga mata habang tinututukan ng matandang kasambahay. "Lander, buti dumating ka. Itong si Inday, ninanakawan tayo. Nahuli ko siyang kinakalkal ang mga gamit natin at tinangka niya akong saktan. Pinagtatanggol ko lang ang sarili ko." Tumingin si Lander kay Amanda. Pagkatapos ay sa hawak na folder nito. Lumapit siya at kinuha ang folder. Binasa niya ang laman nito. Ang mga dokumento ng insurance at ang mga love letters sa pagitan na si Lena at Robert na nakatago rin doon. Ano to si Lena? Sino si Robert? At bakit gusto mong mamatay ako para makuha ang pera? Lander, mali ang iniisip mo. Pineke yan ng katulong na yan. Gusto niya tayong pag-awayin. Lander, anak, tingnan mo ako. Tingnan mo ang mga mata ko. Bakit? Bakit tinatawag mo akong anak? Sino ka ba talaga? Ako ang nagduwal sa'yo. Ako ang nagtayo ng mansyong ito para sa kinabukasan mo. Nagparitoke ako dahil sa aksidenteng muntik nang tumapos sa buhay ko. Pero ang pagmamahal ko sa'yo, hindi nagbago. Parang tumigil ang mundo para kay Lander. Hinawakan niya ang mukha ng matanda. Pinagmasdan niyang mabuti ang mga mata nito. Doon niya nakita ang kislap na tanging sa kanyang ina lang niya nakikita noon. Mami? Mami Aman? Ikaw ba talaga yan? Oo anak, ako ito. At nandito ako para iligtas ka sa ahas na pinapasok mo sa buhay natin. Hindi na nakapagtago si Selena. Sa halip na sumuko, tumawa siya ng malakas. Isang tawang puno ng kasamaan. Napakadramatiko. O sige, kung ikaw nga ang matandang Amanda, mas mabuti dahil masarap mas tumodas ng bilyonaryo kaysa sa isang hamak na katulong. Robert, pasok! Biglang pumasok ang isang matipunong lalaki mula sa balkoni. Si Robert, ang tunay na kasabwat at kalaguyo ni Selena. May hawak din itong armas. Ngayon, sina Amanda, Lander at Pedro ay napapaligiran. Tapusin na natin to, Selena. Masyado na madaming nakakaalam. Ililigpit natin silang lahat at sasabihin nating nagkaroon ng robbery dito sa mansyon. Huwag niyo sang sasaktan. Ako na lang. Huwag lang ang mami ko. Huwag kang matakot, Lander. Hindi ko hahayaang masaktan ka sa sarili nating pamamahay. Ngumiti ng tipid si Amanda. Isang senyales ang ibinigay niya kay Pedro. Hindi alam ni na si Lena, bago pumasok si Amanda sa kwarto ay tinawagan na ni Pedro ang mga tauhan ng Special Action Force na matagal nang binabayaran ni Amanda para sa kanyang seguridad. Biglang bumasag ang mga bintana. Mula sa siling ay nagbabaan ang mga armadong lalaki. Anong? Bago pa man makalabit ni na Robert at si Lena ang kanilang mga armas, mabilis silang nalumpo ng mga otoridad. Napasigaw si Selena sa takot habang pinadapa siya sa sahig. Sabi ko sa iyo, Selena, sa bahay na ito, ako ang batas. Pinatira kita, pinakain, at itinuring na pamilya. Pero ang pagtatangkaan mo ang buhay ng anak ko, yun ang pinakamalaking pagkakamaling ginawa mo. Lander, tulungan mo ako. Mahal kita. Napilitan lang ako. Huwag mo nang banggitin ang pangalan ko, Selena. Mula sa araw na ito, hindi ka na asawa. Isa ka na lang masamang panaginip. Dinala ng mga pulis na si Lena at Robert. Naiwan sa gitna ng kwarto ang mag-inang Amanda at Lander. Nagyakap ang dalawa. Isang yakap na puno ng pagsisisi at pagpapatawad. Mami, patawarin niyo po ako.
Naging bulag ako. Pinagtabuyan kita. Hiyang-hiya ako sa inyo. Tapos na yun, anak. Ang mahalaga, ligtas ka na. Pero huwag kang mag-alala. Hindi pa dito natatapos ang kwento natin. Marami pa tayong dapat linisin sa kumpanya at sa buhay natin. Ngunit habang nag-aayos sila, isang tawag ang natanggap ni Pedro. Namutla ang matapat na katiwala. Donya? Sir Lander? May problema po. Si Selena, nakatakas po sa sasakyan ng mga pulis. May tumulong po sa kanya sa labas ng gate. Nanlaki ang mga mata ni Amanda. Hindi pa pala tapos ang laban. Ang sugatang ahas ay mas lalong nagiging mapanganib kapag ito ay nakawala. Sino ang tumulong kay Selena? May mas malaki pa bang kalaban na nagtatago sa likod ng lahat ng ito? At paano haharapin ni Amanda ang panibagong banta sa kanilang buhay? Gulantang ang lahat sa balitang nakatakas si Selena. Sa loob ng mansyon, hindi mapakali si Lander. Ang takot na baka bumalik ang asawa at saktan ng kanyang ina ay lalong nagpabigat sa kanyang kalooban. Ngunit si Amanda, sa kabila ng panganib, ay nanatiling kalmado. Alam niyang may mas malalim pang ugat at traidoran sa loob ng kanilang pamilya. Mami, paanong nangyari yun? Hawak na sila ng pulis. Imposibleng makatakas siya kung walang malakas na backup sa labas. Lander, anak, sa mundong ito, pera ang nagpapatakbo sa lahat. Kung sino man ang tumulong kay Selena, siguradong malapit siya sa atin. Pedro, nakuha mo ba ang plate number ng sasakyang sumundo sa kanya? Opo, Donya. Pero ang nakakapagtaka, ang sasakyan yun ay nakarehistro sa ilalim ng Diselva Holdings. Isa po yun sa mga service vehicle ng kumpanya natin. Napatigil si Lander. Ang Diselva Holdings ay ang kumpanyang itinayo ng kanyang ina. At iilan lang ang may otoridad na gumamit ng mga sasakyan doon nang walang pasabi. Isang pangalan ang pumasok sa isip ni Amanda. Si Uncle Arturo mo. Siya lang ang may kontrol sa logistic habang wala ako. Hindi nag-aksaya ng panahon si Amanda. Gamit ng kanyang tunay na otoridad, inutusan niya si Pedro na ihanda ang pinakamabilis na sasakyan. Ngunit bago sila makaalis, biglang namatay ang lahat ng ilaw sa loob ng mansyon. Ang dilim ay binalot ng isang nakakatakot na katahimikan. Mami, nasan kayo? Nandito ako, Lander. Huwag kang aalis sa pwesto mo. Pedro, ang generator. Bago pa makakilos si Pedro, isang pamilyar na tawa ang umalingaw-ngaw mula sa itaas ng hagdanan. Sa tulong ng liwanag ng buwan, isang anino ang nakatayo roon. Masyado ka talagang matalino, Amanda. Kahit binago mo na ang mukha mo, ang talim ng utak mo ay hindi pa rin kumukupas. Pero sa pagkakataong ito, huli na ang lahat. Arturo, kapatid ng asawa ko. Bakit? Binigay ko sa iyong posisyon. Pinagkatiwalaan kita. Bakit kailangang makipagsabuatan ka sa babaeng yan? Posisyon. Ibinigay mo sa akin ng tira-tira, Amanda. Habang ikaw ay nagpakasasa sa bilyon-bilyon, ako ay nagpapakahirap sa operasyon. At nung mabalitaan kong nawala ka sa aksidente, akala ko'y oras ko na. Pero hito ka, bumalik na parang multo. Si Selena ay isang kasangkapan lang. Pero dahil sa katangahan niya, kailangan ko nang tapusin ang laro ng mabilisan. Mula sa dilim, lumabas si Selena sa tabi ni Arturo. May hawak na siyang bagong baril. At ang kanyang mukha ay puno ng galit at pasa mula sa nakaraang engkwentro. Akala mo nanalo ka na, Manang Inday? Ngayon, siguraduhin nating hindi ka na makakaalis sa mansyong ito ng buhay. Robert, asan ka na? Pumasok si Robert kasama ang 5 armadong lalaki. Napalibutan sina Amanda at Lander sa gitna ng sala.
walang kawala. Ang mga tauhan ni Amanda na SAF ay nasa labas pa at sinusubukang pasukin ng gate na sinabutahin ni Arturo. Uncle Arturo, parang awa nyo na. Pamilya tayo. Sa negosyo, Lander, walang pamilya. Pera lang ang mahalaga. At sa oras na mawala kayong dalawa, ako ang magiging legal na tagapagmana ng lahat. Itinaas ni Robert ang kanyang armas at itinutok sa noo ni Amanda. Ngunit sa halip na matakot, isang nakakalokong ngiti ang sumilay sa labi ng Donya. Arturo, nakalimutan mo na yata kung sino ang nagturo sa iyo kung paano maglaro. Akala mo ba, papasok ako rito na walang plan B? Anong sinasabi mo? Napapaligiran na kayo, Amanda. Tumingin sa relo si Amanda at bumilang. 3, 2, 1. Biglang bumukas ang lahat ng TV sa sala at ang mga higanting screen sa paligid ng mansyon. Lumabas doon ang isang live stream. Nakita ni Arturo ang sarili niya, si Selena at si Robert. Ngayon mismo, sa loob ng sala na nag-aamin ng kanilang mga krimen. Live ito sa lahat ng social media platforms ng De Silva Holdings at sa lahat ng news outlets. Milyong-milyong tao ang nanonood sa inyo ngayon, Arturo. Ang pag-amin niyo tungkol sa pagsabotahe sa kumpanya at ang planong pagpaslang sa amin, recorded na lahat. Tapusin nyo na sila, Robert. Iligpit nyo na, sabi ni Selena. Pero ma'am, nakaharap tayo sa kamera. Mabibigtay tayo nito. Hindi lang yan, Arturo. Habang nag-abala kayo rito, ang mga account mo sa ibang bansa ay tuluyan ko ng napris sa tulong ng mga abogado ko sa Switzerland. Wala ka ng pera. Wala ka ng kakampi. Ngayon, sino ang huling tumatawa? Narinig ang malalakas na sirena ng pulis sa labas. Sa pagkakataong ito, hindi lang basta lokal na pulis, kundi ang buong puwersa ng NBI. Napagtanto ni Arturo na wala na siyang takas. Sa desperasyon, tinangka niyang agawin ang baril kay Robert para siya na mismo ang tumapos kay Amanda. Kung babagsak ako, isasama kita, Amanda! Isang putok ang umalingaw-ngaw sa loob ng mansyon. Napasigaw si Lander. Tumulo ang likido sa sahig. Ngunit sino ang tinamaan? Sino ang nanatiling nakatayo sa gitna ng usok at gulo? Ang usok mula sa armas ay dahan-dahang humawi. Nanlaki ang mga mata ni Selena, habang si Arturo ay nanginginig ang mga kamay. Sa gitna ng sala, isang katawan ang dahan-dahang napaluhod, ngunit hindi ito si Doña Amanda. Si Pedro, ang matapat na katiwala, ay humarang sa bala para protektahan ang kanyang amo. Pedra! Hindi! Pedra! Kumapit ka, Pedro. Dumating ng mga medic. Dahil sa pagkagulantang sa kanyang ginawa, nabitawan ni Arturo ang armas. Sa sandaling iyon, bumagsak ang mga pintuan ng mansyon at pumasok ang mga operatiba ng NBI at SAF. Wala nang nagawa sina Arturo, Selena at Robert kundi itaas ang kanilang mga kamay. Ang paghari-harian nila ay natapos sa loob ng isang iglap. Hindi pa tayo tapos, Amanda. Mabubulok kayo sa takot dahil marami pa akong tauhan sa labas, sabi ni Arturo habang pinupusasan. Ang mga tauhan mo, Arturo, ay una ko nang binayaran para tumalikod sa'yo. Wala ka ng kakampi. Ang tanging naghihintay sa'yo ay ang malamig na rehas ng bilangguan. Dalhin na sila. Isang buwan ang lumipas matapos ang madugong gabing iyon. Ang mansyon De Silva ay dahan-dahang bumabalik sa dating katahimikan. Ngunit may dala itong bagong liwanag. Si Pedro ay milagrong nakaligtas at kasalukuyang nagpapagaling. Habang sina Selena at Arturo ay nahaharap sa habang buhay na pagkakabilanggo ng walang piyansa. Sa loob ng opisina ng Donya, magkasama sina Amanda at Lander. Hindi naman ang Inday ang nakaupo sa harap ng mesa, kundi ang tunay na reyna ng mga De Silva.
Maayos na mukha, suot ang kanyang mga hiyas at may ngiting puno ng pag-asa. Mami, hanggang ngayon ay hindi ko pa rin mapatawad ang sarili ko. Kung hindi dahil sa pagpapanggap niyo bilang kasambahay, baka wala na ako ngayon o kaya'y wala ng tirahan. Anak, ang sugat sa balat ay naghihilom. Pero ang sugat sa tiwala ang pinakamahirap gamutin. Ginawa ko yun dahil kailangan mong makita ang katotohanan gamit ang sarili mong mga mata. Minsan, kailangan bumaba tayo sa pinakamababang antas para makita kung sino ang tunay na nagmamahal sa atin at sino ang naghihintay lang sa ating pagbagsak. Pangako ma'am, mula ngayon, ako na magiging katuwang niyo sa pagpapatakbo ng kumpanya ng may dangal at hinding-hindi ko nahahayaang may umapi muli sa inyo o kahit sa sino mang manggagawa natin. Tumayo si Amanda at lumapit sa bintana. Tinitingnan ang malawak na hardin kung saan siya dati ay nagwawalis bilang inday. Napagtanto niya na ang kanyang plastic surgery ay hindi lang pala para ayusin ang kanyang muka, kundi para bigyan siya ng pagkakataong ayusin ang kanyang pamilya. Maya-maya ay biglang kumatok si Pedro na nakaupo sa wheelchair ngunit bakas ang saya sa muka. Doña Amanda, Sir Lander, may mga bisita po sa labas. Ang mga dating kasambay na pinatalsik ni Selena. Gusto po nilang magpasalamat at kung maaari daw po, ay bumalik sa trabaho. Puntahan natin sila, Pedro. At sabihin mo sa kanila, magkakaroon tayo ng malaking salo-salo. Bukas ang pintuan ng mansyong ito para sa lahat ng naging tapat. Sa uli, napatunayan ni Doña Amanda na ang tunay na yaman ay wala sa ginto, kundi sa katapatan at pagmamahal. Ang pagtataboy sa kanya ng sariling manugang ang naging mitya para mas lalong magningas ang kanyang pagkatao. Ang bilyonaryang nagpanggap na katulong ay nagwagi, hindi lang sa pera, kundi sa muling pagkakaroon ng isang anak na may matuwid na prinsipyo. Dito nagtatapos ang ating kwento tungkol kay Doña Amanda at ng kanyang sakripisyo. Naway kapulutan niyo ito ng aral na ang katotohanan ay parang ginto. Kahit ibaon sa putik, kikinang at kikinang pa rin ito sa tamang panahon. Maraming salamat sa inyong pakikinig at sa panonood dito sa Tamoxki TV. Huwag po nating kalimutang i-share ang kwentong ito sa inyong mga kaibigan. Hanggang sa susunod nating kwento, God bless sa inyong lahat. So once again, inuulit ko pong muli. Ako po si Tamoxki TV. Kita-kita po tayong muli sa mga susunod pa nating maraming mga video. Thank you and God bless you all. Peace out.